Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, "Huwag niyo akong lokohin." Umani ng matinding attention online ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo matapos ang mainit na palitan niya laban sa mga abogado na sina SP Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kontrobersyal na panukalang pag-amyenda ng Senate Rules upang payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador. Habang umaalis palabas sa plenaryo kasama ang mga miyembro ng minority bloc, diritsang nagpayag si Tulfo ng kanyang saloobin habang kini-question ang umano'y pagmamadali sa pagsusulong ng naturang amendments. Huwag niyo akong lokohin. Common sense. Hindi naman tayo tanga. Journalist tayo. Wow. Marunong journalist. Nag-ugat ang bangayan matapos sabihin ni Senator Marcoleta habang ipinapaliwanag ang kanyang posisyon sa plenaryo. Ito ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Dahil dito agad na nagtaas ng point of order si Tulfo at tinawag na ad hominem ang naging pahayag ni Marcoleta. Git niya, hindi po tama yun na sabihin na ang kasama niya ay walang alam sa batas. Lalong uminit ang diskusyon matapos questionin ng minority bloc kung bakit umano minamadali ang proposal na magpapahintulot sa mga senador na makadalo at makaboto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference o online platforms. Sa panig naman ng majority bloc, iginiit nilang panahon na upang samantalahin ng Senado ang makabagong teknolohiya upang masiguro na tuloy-tuloy na pagganap ng tungkulin ng mga senador kahit wala sa plenaryo. Kalaunan, nauwi sa walkout ng minority senators ang naging tensyon matapos igiit ng majority bloc ang pagpapatuloy ng deliberasyon at botohan hinggil sa panukala. Ayan. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Huwag niyo akong lukuhin, journalist tayo. Marunong ito. Porque ba journalist marunong na? Tingnan nyo 11,000 ang nag-react. 10,000 ang tumatawa. 1,400 lang ang nag-like sa pahayag ni Tulfo. So, dito natin makikita na majority ng netizens nasa 85 to 90% negative ang dating sa kanila itong mga pahayag ng minority bloc. Mas maraming netizens na pumapabor sa majority bloc. Kaya ko, I stand with the majority brave 13. Sa issue tungkol dyan, pagboto online o pag-participate online, ginawa na noon. Bakit hindi pwede ngayon? Nung nakulong si dating Senador De Lima, mismo si Pangilinan ang gumawa ng motion o paraan sa Senado para maka-join teleconference si Senator De Lima. Panahon ng pandemic, ganyan nangyari, teleconference, Zoom. Sabi ng isang international lawyer, excuse me si Attorney Anthony Lodalbe Vista, walang nakalagay sa 1987 Constitution na ang senador dapat physical na mag-attend sa session. Hindi yun nakalagay. So, hindi pinagbabawal. Kasi nga, nangyari na panahon ng pandemic. Nakalagay din sa Constitution
na ang Senado may kapangyarihan gumawa ng kanyang sariling rules tungkol sa katuparan ng kanilang mandato na gumawa ng batas. Kaya, ano ang kinakatakot ng minority senators sa online participation ng senador? Opinion ko lang ito, I might be wrong. Takot sila na makaboto si Bato. Kasi nga, nang dahil sa biglang pagsulpot ni Bato, noong May 11, napatalsik sila sa pwesto. Kaya galit sila kay Bato. Kaya itong panukala na magbigay ng permiso sa isang senador na kahit hindi siya physically present, pwede mag-participate online. Target nila si Bato. Again, opinion ko lang ito, I might be wrong. Galit sila kay Bato. Dapat huwag makialam si Bato habang nagtatago. Isa pa, Senator Bongo, baka anytime, lalabas na naman ang ICC warrant of arrest laban sa kanya, magtatago. O yun, gusto ng minority, pag nagtago si Bongo, hindi na rin siya makapag-participate sa Senado. Sino ba? Yung mga nakasuhan, Jinggoy, Marcoleta, gusto nila may tsapera na yan. Kaya lang, sorry na lang, majority rules. So, tingnan natin, anong kahihinatnan ng mainit na bangayan na ito. Lalong nadidivide ang Senado. Sinasabi nila na nasira na daw ang imahe ng Senado nang dahil sa ginagawa ng Brave 13. Wrong. I totally disagree. Sang-ayon ako kay Senator Amy na nasira ang imahe ng Senado noong panahon ni Soto at Lacson na ayaw na nilang imbestigahan ang flood control scam. Doon nasira. Naibalik ang tiwala ng sambayanan sa Senado nung umupo ang Brave 13 at ngayon, ibabalik ang investigasyon. Ganun lang yun kasimple. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay, excuse me, sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Abot na gid ang yero. Ihatag kang anti para nga ma-repair nila ang ilang mga daot na nga balay. Karon mo na ni ang atopsan tagaan na mo gero silupin og sako lang. Ug ang gero mo pud ningal kuan na gid kayo, daot na gid kayo. Og karon ante pila na day ka tuig ang imong balay? 35 ra ni ka tuig. Oo. Nagpasalamat ko kay hanabangan mi aron ma-repair ang among balay kay tan-aw ga kuan na gatuluan na. Oo. So, ang imong atopante nga yero gisapawan lang nimo og mga silupin. Silupin. Oo. So pila na day kabukante imong anak? Siya man ang kabo. Siya. Siyam kabuk imong Oo, anak. nawala ang isa. Nawala ang isa. Oo, ang imong edad ante pila na pod? Kuan naman ko. 55 na. 55 na ka. Oo, so ang edad ni tatay, 72. 72 na si tatay. Oo, ang inyong pagkuan ante sa inyong panginabuhi. Kuan. Mga gabi ug mais. Gabi lang og mais. Oo, nani man gid ante nga mukaon man gid ta bisag unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon ante mag-atop na mo. Oh. Lagi. So ang kuan ante, kinsay mo tabang sinyo sa pag-atop? Kana ang akong anak. Kanang imong anak ra. Oo, so salamat. Hindi naman makaonstate nimo kay tigulang naman. Tigulang na. Oo. So salamat kayo ante. Ang nanguha man gani sa kahoy ako ra. Ikaw rang Kaya nagkukaon. di man na makapamili sa kay kuan man. Naayang sakit.
Oo. Sige, auntie, salamat. Kay nahanabangan mi